ika-15 siglo, isang madilim na kapangyarihan ang kumubkob sa kaharian ng Namayan, bunga ng paghihiganti dahil sa pagkakapaslang sa kanilang dakilang mananakop. Sa bisa ng sumpa ni Mara na isang propetisa, magdidilim ang bawat kaharian sa mga bayan ng Maharlika pagsapit ng ika-600 pagbilog ng buwan sa ika-66 na araw. Naganap ang propesiya. Nabuksan ang 4 na lagusan ng kadiliman mula sa 4 na sulok ng sangkalupaan at lumusob ang iba't ibang mandirigma na kumitil ng mga walang salang buhay. Mga ganid na sumakop sa kapuluan ng Maharlika. Sinunog ang kanilang kaharian, mga pag-aari at sakahan. Sukdulan ang kanilang kasamaan at patuloy na kinakamkam ang bawat mamahaling espesya, bato, ginto, at lahat ng kayamanang kanilang mapakikinabangan. Walang itinira sa kawawang mamamayan. Ang malaya at mapayapang pamumuhay ng mga Maharlika ay naging kalunos-lunos. Dahil sa kanilang taglay na kapangyarihang itim, nagapi nila ang karamihan sa mga magigiting na mandirigma sa kaharian ng Namayan. At upang tuluyang mabura sa kasaysayan ang kapuluan ng Maharlika, kinakailangang lipulin ang 10 dato at buong angkan nito upang hindi na maipasa pa sa susunod na salinlahi ang pinakamakapangyarihang sining ng kamay pakikipagdigma, ang Kamagong. Ngunit hindi nagtagumpay ang kasamaan. Ayon sa alamat ng mga pantas sa kaharian ng Maharlika, tanging ang Kamagong at ang karapat-dapat na magtangan nito ang makapagwawakas ng sumpa. Isang lalaki mula sa lahi nila Kanluntok at Dayang Kalangitan ang isisilang at magiging tagapagligtas ng kaharian ng Namayan at ng lahing Maharlika.